Maraming pinaniniwalaan ng tao, mga paniniwalang inaasahan niyang totoo. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Nakasalib ba ang paniniwalang yan sa banal na kasulatan? O nahuhulog lang sa sariling opinyon o kuro-kuro ng tao? Alamin sa palatuntunang Biblia o Kuro-Kuro. Kumusta po mga mahal naming taga-subaybay? Muli po ay sumasa inyo ang inyong mga lingkod at ang palatuntunang ito, Biblia o Kuro-Kuro. Muli kami nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa ating pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Siegfried ko, makakasama niyo po muli sa ating pong pag-aaral. Malimit po na marinig niyo sa amin, maging sa iba pang mga programa na pangrelihiyon ng Iglesia ni Cristo, na ang tao ay dapat maging maingat, dapat na maging palasuri. Suriin po natin ang anumang ating pakikinggan at paniniwalaan at hindi tatanggapin agad ang kahit na anong sinasabi ng sino man. Hindi po kasi dahil sa nakikita natin na marami po yung kaanib sa isang pangkatin po ng pananampalataya, yun na po yung totoo o yung tunay. Dapat po magsuri ang tao kung tunay nga rin po ba yung relihiyong yun, pati yung aral nila, para ang tao ay makatiyak po ng kaligtasan. Kung doon lang sa pananamit, dapat na namimili ang tao ng babagay sa kanya, no, hindi masagwa, hindi mahalay. Yung pagkain, ganun din, baka bawal sa atin o hindi makabubuti, dapat marunong tayong mamili kung ano yung makabubuti sa atin. Lalo kung pag-uusapan ni relihiyon o paglilingkod sa Diyos. Kasi pagka ang napasukan ng tao, maling relihiyon, hindi na siya nakaalis doon. Inabot siya ng kamatayan, inabot siya ng paghuhukom, kaanib siya sa maling relihiyon, hindi ho siya magtatamo ng kaligtasan. Ngayon, itong ating sinasabing ito na ang tao ay dapat maging maingat, dapat na magsuri, dapat na inaalam muna kung anong tama. Ito ba galing lang sa ating sariling kuro-kuro o opinyon, kapatid na William? Hindi po, kapatid na Orly, kasi mababasa po natin na nakasulat din po yan sa banal na kasulatan. Ganito po ang aming pong babasahin sa inyo na pahayag po sa aklat po ng unang Juan, sa 4 ang talata po ay 1. Ito po ang sinasabi. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Noon pa man po may babala na si Apostol Juan. Sabi po niya sa mga Kristiyano po noon, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang espiritu. Bakit yan ang babala ng mga apostol na kung mayroong nagsasabi na sumasa kanilang espiritu ay hindi dapat enseguida o ora-orada maniniwala agad ang tao? Sinabi rin po ni Apostol Juan. Sabi po niya, marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Pagka sinabing bulaang propeta, sinungaling na tagapagturo. Opo. Pagka sinungaling ang tagapagturo, hindi nagsasabi ng totoo, hindi aral ng Diyos ang itinuturo. At siyempre, yung relihiyon na kanyang itinataguyod, hindi rin totoong relihiyon. Pagka yung nangangaral, sinungaling, yung relihiyong itinataguyod, naniniwala at nagtataguyod din ng aral na kasinungalingan. Na pagka ganun, hindi po tayo mapapabuti. Marami na ho tayong ginawang pagtalakay dyan. Bakit kaya, kapatid na William, kahit na bula ang tagapangaral, kahit sinungaling ang tagapangaral, ay nakakaakit ng mga tao? Ito po bababasa naman nating sagot po sa aklat ng Ezekiel. Sa 22 ang talata po ay 28. Pahayag po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin. Ezekiel 22 at 28. Pinagtatakpan pa ng mga propeta ang ganitong kasamaan, tulad ng maruming pader na pinipintahan ng puti. Mga huwad ang kanilang pangitain at pawang kasinungalingan ang kanilang ipinapahayag. Sinasabi nilang ito ang ipinasasabi ni Yahweh, kahit hindi ko ipinasasabi. Kapatid na Orly, batay po sa talatang ating binasa, may mga tao po na sinasabi nila na yung kanilang ipinapangaral ay galing po sa ating Panginoon Diyos. Kasi sabi po ng Diyos mismo,
Sinasabi nilang ito ang ipinasasabi ni Yahweh kahit hindi ko ipinasasabi. Kaya po pala nila nadadaya o naloloko ang tao. Kasi ang sinasabi nila, ito'y aral ng Diyos. Ito sabi ng Diyos. Pero ang may sabi lang pala, yung tagapangaral. Hindi pala yun ang ipinasasabi ng ating Panginoon Diyos. Kaya, kung hindi magsusuri ang tao, madadaya agad. Opo. Malilin lang siya. Kasi sinangkalan ng pangalan ng ating Panginoon Diyos Pero hindi naman pala aral ng Diyos ang kanyang itinuturo. Bukod dyan, hindi pala galing sa Diyos yung sinasabi. Ano pa dahilan? Bakit nakakaakit kahit nabula ang tagapangaral? Ganito po ang ating mababasa na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan sa aklat po ng Jeremias sa 23. Ang talata po ay 16 at 21. Ganito po ang ating mababasa na pahayag sa atin ng Biblia. Ito'y mga pananalita pa rin ni Yahweh. Huwag ninyong pakikinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kabulaanan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing sinasabi nila ay sariling katha at hindi nagmula sa akin. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang di ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan. Gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Ayon po sa mga talatang binasa po natin, kapatid na Orly. Kaya po napapaniwala ng mga bulaang propeta ang mga tao kasi ang kanila pong ginagamit yung pangalan po ng ating Panginoon Diyos. Isa pa, nagpapakilalang isinugo daw ng ating Panginoon Diyos. Bukod sa isinasangkalan ng pangalan ng Diyos, tapos sinasabi pang sugo sila ng Diyos, pag hindi nagsuri ang tao, malamang mapapaniwala. At ganun nga nangyari. Yung ipinapahayag nila, anong kanilang sinasabi sa kanilang itinuturo, kaya tinatanggap naman ng mga tao. Ayon po sa talatang binasa natin, sabi ng Panginoon, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang di ko inutusan, nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Sinasabi nilang aral ng Diyos, pero hindi naman po pala galing sa Diyos o hindi tinuro ng ating Panginoon Diyos. Una, wala sa Biblia. Opo. O kaya kung nagbasa man ng talata, binigyan ng sariling pakahulugan. Kaya ang natanggap ng tao, yung interpretasyon ng bulaang tagapangaral at hindi ko ano talaga ay pinasasabi ng ating Panginoon Diyos. Sa sitwasyong ito, tututol pa po kayo sa sinasabi naming talagang dapat na magsuri ang tao. Pagka hindi ho nagsiyasat ang tao, malamang na madaya. Isip mo, sugo daw ng Diyos. Sinasangkalan ng pangalan ng Diyos. Yung sinasabi, aral daw ng Diyos. Hindi naman totoo. Kaya pagka ang tao tanggap agad ang tanggap, ang matatanggap niya kamalian. Opo. Sa halip na siya mapabuti, mapapasama siya. Ano pa ang ginagawa ng mga bulaang tagapangaral kaya nakakaakit ng mga tao? Babasahin naman po natin talatang 25 hanggang 26 po, dito pa rin sa aklat ng Jeremias, ganito po ang nakasulat. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang bulaan. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinangangalandakan na sila'y binigyan ko ng pangitain. Kailan pa ba magbabago mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng sarili nilang mga katha? Yung isa naman po, kapatid na Orly, kasi yung kanina po, ginagamit nila yung pangalan ng Diyos para magturo daw po ng aral. Ito naman po sa mga binasa nating talata, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa mga pangitain po nila. Meron doon silang nakitang pangitain. Opo. At yung daw pangitain na ngayon ay galing sa Diyos. Dapat magsuri. Ang una siguro dapat suri, naliligo kaya itong tagapangaral na to. Kasi baka kaya kung ano-ano napagkikita. Baka ganon ang sitwasyon. Madali na malaman pag ang itinuturo, iba po sa aral ng Biblia, katha po yun. Yun sarili nilang pangitain at hindi po galing sa ating Panginoon Diyos. Baka sabihin ng iba, kasinungalingan pala. Bakit nakakaakit yung mga hindi naman sugo ng ating Panginoon Diyos? Anong sinasabi sa atin ng Biblia? Ito po mababasa naman natin sa Jeremias pa rin po. Doon pa rin po sa 23. Babasahin naman po natin ay 35 hanggang 36. Basahin po namin sa inyo sa Saling The Living Bible sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino.
Maaari ninyong itanong sa isa't isa, anong mensahe ng Diyos? Anong kanyang sinasalita? Ngunit huwag nang gamitin ang salitang ito, malungkot na balita ng Diyos, sapagkat ang malungkot ay ikaw at ang iyong pagsisinungaling. Pinipilipit mo ang aking mga salita at kumakathaka ng mga mensaheng mula sa Diyos na hindi ko sinalita. Ayon po sa mga talatang binasa naman po natin, kapatid na Orly, ang ginagawa po ng mga bulaang propetang ito ay sinasabi nila na yung kanilang mensahe galing daw po sa ating Panginoon Diyos. Baka sabihin ng iba, nakita ko, binuklat yung Biblia. Binasa pa yung kung anong aklat ng Biblia, kung anong kapitulo, kung anong bersikulo. Bakit hindi mensaheng galing sa Diyos ang naituturo samantalang ang binasa naman ng Biblia? Sabi rin po sa talatang binasa natin, pinipilipit po nila ang mga salita ng Diyos at kumakatha po sila ng sariling kanila. Kaya sariling interpretasyon ang naipaparating sa tao. Mhm. Pinilipit na yung katotohanan. Pagka pinilipit na yung katotohanan, kapatid na William, katotohanan pa ba yun? Hindi po, yun ay malino pong kasinungalingan na. Kaya ang natatanggap po ng tao, kasinungalingan na. Kaya dapat mag-ingat. Baka kasi talagang daladala yung Biblia, ang binabasa yung Biblia, pero pagka pinilipit na pong katotohanan, hindi na po totoo ang natatanggap ng tao, kundi kasinungalingan na. Pagka ang tao ay nadaya ng kasinungalingan, hindi po siya magtatamo ng kaligtasan. Kaya gusto man ng tao, kapatid na William, na siya maligtas kung ang natanggap niya ay kasinungalingan, hindi katotohanan, saan hahantong ang tao? Ganito po mababasa nating pagtuturo po ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica, sa 2:10 hanggang 12. Ito po ang nakasulat na kanilang pagtuturo. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Ayon po sa mga talatang binasa natin, kapatid na Orly, sabi po ni Apostol Pablo, hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubayan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Ganon talaga eh. Pagka hindi mo tinanggap yung katotohanan, mahuhulog ka sa kasinungalingan. Saan hahantong ang ganon? At sabi rin po ni Apostol Pablo, upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Kaya ang tao naniniwala sa isang tagapang-aral Ang gusto niya ay maligtas Kaya nga po ang tao ay umaanib sa isang relihiyon. Ang gusto niya ay maligtas, inaakala niya na doon siya magtatamo ng kaligtasan Pero pagka ang tinanggap po ninyo'y maling aral, kasinungalingan, sa halip na kaligtasan, kaparusahan po, kapahamakan ang magiging hantungan ng tao. Kaya nga, ulit kami ng ulit, dapat pong magsuri, dapat magsiyasat ang tao. Sapagkat alam po namin ayaw din ninyong mapahamak. Gusto po ninyo tayong lahat magtamo ng kaligtasan. Kaya maging noon sa panahon pa ng mga apostol, anong isang babala ng mga apostol na dapat na ito pakinggan, dapat na unawain ng mga tao sapagkat malaki maitutulong nito para ang tao huwag mapahamak. Ito po mababasa natin sa aklat naman po ng Efeso sa 5. Ang talata po'y 6. Pahayag po ng Apostol Pablo. Ganito po nakasulat, 5:6. Huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sabi po ni Apostol Pablo, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan. Ano darating sa tao pagka nadaya siya ng mga salitang walang kabuluhan? Sabi rin po ni Apostol Pablo, dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya hindi maliligtas ang tao pagka ang kanyang tinanggap ay mga salitang walang kabuluhan. Pag ang tinanggap po'y salitang walang kabuluhan, ano katumbas po nun? Nadaya ang tao. Nalinlang siya. Napapaniwala siya sa kasinungalingan. Ano halimbawa, kapatid na William, ng salitang walang kabuluhan?
hindi dapat paniwalaan sapagkat pag doon ka naniwala, katumbas ng ikaw ay nadaya. Ito po mababasa nating pagtuturo po ni Apostol Santiago. Pakinggan po natin sa aklat po ng Santiago, dito sa 2, ang talata po ay 14 at 17. Ito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Santiago 2:14 at 17. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sabi po ni Apostol Santiago, ayon sa kanya, ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Sa madaling sabi po, walang kabuluhan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya pagka ang nangangaral po ang itinuturo po sa inyo, sapat ng sumampalataya na lang, wala nang gagawin, yun po ay mga salitang walang kabuluhan. Hindi po mahalaga yon. Maaring sa pakinig, kung mo binanggit yung terminong pananampalataya, akala ng tao ay mabuting aral, magandang aral. Kasi pananampalataya isipin nyo, sumampalataya ka sa Diyos, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Pagka yun lang, talagang tatanggapin ng taong may pusong makadiyos makakristo. Pero pagka ang kasunod, wala nang gagawin, sasampalataya lang, wala pong kabuluhan yon. Galit ng Diyos ang mararamdaman ng tao at hindi po biyaya at kaligtasan. Kaya alin ang may kabuluhan? Ayon sa pagtuturo sa atin ng Biblia, ito ang dapat na sampalatayanan at ganito ang dapat na mataglay na pananampalataya ng lahat. Ito po mababasa natin sa aklat po ng Galacia. Dito po sa 5, ang talata po ay 6. Sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang paghahalas ay walang kabuluhan. Kahit man ang di paghahalas, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ayon po sa pagtuturo po ni Apostol Pablo, sa talatang binasa po natin, ang may kabuluhan po ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya mag-ingat po kayo. Marami hong tagapangaral ngayon na nagpapakilalang Kristiyano. Ang sinasabi ay sumasa kanilang espiritu, nangangaral sa pangalan daw ng Diyos, sugo daw sila ng Panginoon Diyos, pero pagka ang sinasabi, sapat ng sumampalataya na lamang at wala nang gagawin, ang ganun po ay kasangkapan ng kalaban ng Panginoon Diyos. Pagka hindi po naging maingat ang tao, malamang na siya'y malinlang o madaya ng kasinungalingan at ang magiging hantungan ay walang hanggang kaparusahan. Kaya ano pinagagawa ng ating Panginoon Diyos sa tao, kapatid na William, para ang tao ay magtamo ng kapayapaan o ng kaligtasan? Ito po mababasa po natin sa aklat po ng Jeremias sa 6, ang talata po ay 16. Pagtuturo po sa atin ng banal na kasulatan. Aklat po ng Jeremias 6 at 16. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Ang ipinagagawa po ng ating Panginoon Diyos, batay sa talatang binasa po natin, hanapin po ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Pag nakita, ano dapat gawin? Ang sabi po, doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Kaya sa lahat ng gusto ng kapayapaan, kawalang hatol, kaligtasan, dapat sundin ang ipinagagawa ng Panginoon Diyos. Hanapin ang pinakamabuting daan. Sa panahong Kristiyano, kapatid na William, sino ang tinutukoy na pinakamabuting daan na dapat daanan at paano makikilala yung mga dumaan sa Kanya? Ganito po mababasa natin sa aklat po ng 1 sa 10, ang talata po ay 7 at 9. Babasahin po namin sa inyo sa Revised English Bible sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas.
Ang pinakamabuting daan na dapat pong daanan o pasukan ng tao sa panahong Kristiyano, ayon sa talatang binasa natin, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Baka sabihin ng iba, alam naman namin yan na ang Mm. Panginoong Hesukristo ang daan, siya ang pintuan, kaya sinasampalatayan na namin na siya ang pintuan, daan patungo sa kaligtasan. Hanggang doon lang ba? Period na ba yun? Pagka nalaman ba ng tao, ang Panginoong Hesukristo ang pinto at daan sasampalatayan na lang siya sa Panginoong Hesukristo? Miniutos din po ang ating Panginoong Hesukristo. Mm. Ang sabi po niya, sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Mm-mm. Kaya dapat pong pumasok sa ating Panginoong Hesukristo, dumaan po sa Kanya sa pamamagitan po ng kawan. Pagka kasi sinabing sasampalatayanan lang na si Kristo'y pinto at daan, wala nang gagawin, di nadaya siya nung salitang walang kabuluhan na binasa natin kanina. Opo. Kailangan ganapin yung ipinagagawa po ng ating Panginoong Hesukristo. At ang mga dumaat pumasok sa Kanya ay napaloob sa Kanyang kawan. Di liwanagin natin, alin ba yung kawan ayon sa Biblia na nasa loob ng kawang iyon ang mga dumaan at pumasok sa Panginoong Hesukristo at magtatamo ng kaligtasan. Ganito po mababasa po natin sa aklat po ng mga gawa sa 20 at 28. Pahayag po ni Apostol Pablo, babasahin po namin sa salin ni George M. Lamsa sa pagkakaliwat po sa Pilipino. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa pahayag ni Apostol Pablo, ang kawan, ito po ang Iglesia ni Kristo na tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang turo ng Panginoong Hesukristo na tagapagligtas para ang tao'y maligtas ay dapat nasa loob ng kanyang iglesia. Nasa loob ng iglesia ni Kristo. Ganito po kahalagang iglesia ni Kristo. Bukod dito o iba dito, pagka ganun po ay hindi na po ikaliligtas kasi isang kawan lang ang kinaroroonan ng mga magtatamo ng kaligtasan. Kaya pagka may nagsabi, sa lahat ng relihiyon ay pwedeng maligtas ang tao. Kahit anong relihiyon ng pasukan ay pwedeng maligtas ang tao. Dapat pong mag-ingat. Huwag maniniwala sapagkat ang nasa Biblia, ang pinapapasukan po ay ang Iglesia ni Kristo. At paano pinatunayan ng ating Panginoon Diyos, kapatid na William, na ang mga taong magtatamo ng kaligtasan ay nasa loob ng Iglesia ni Kristo? Ganito po mababasa natin, kapatid na Orly, at sa mga taga-subaybay. Pahayag po ni Apostol Pedro dito po sa aklat ng mga gawa sa 2:47. Ganito po ang ating pong mababasa. Na nagpupuri sa Diyos at nagkakaroon ng kaluguran sa lahat ng mga tao. At araw-araw ay idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang gayong dapat maligtas. Ayon sa talatang binasa po natin, kapatid na Orly, sinabi po na idinaragdag ng Panginoon sa iglesia ang maliligtas. Kaya pinatunayan ng Biblia, diyan sa talatang iyan, na ang Panginoon Diyos ay may malaking pagpapahalaga sa iglesia. Ang katunayan, sa iglesia po idinaragdag ng Panginoon Diyos ang mga tao na magtatamo ng kaligtasan. At pinasa nga po natin kanina, ang Panginoong Hesukristo po ang nag-utos na para ang tao'y maligtas, pumasok sa kawan o sa iglesia ni Kristo. Kaya, anuman ang inyong napapakinggan, mga aral daw sa kaligtasan, huwag po ninyong paniniwalaan agad. Suriin muna. Ito ba'y aral ng Diyos? Yung ba'y aral ng Panginoong Hesukristo? Pagkaiba, sa aral po ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, huwag po ninyong paniwalaan sapagkat ang paniniwala sa gayon ay hindi po ikapagtatamo ng kaligtasan. Sana po magaang niyong natanggap itong aming tinalakay ng kapatid na William. Di nawa kayo nasaktan sa aming mga ipinahayag na galing po naman lahat sa Biblia. Sana po ay inyong matutuhan, ganapin kung ano ang sinasabi sa atin ng Biblia at magkasama-sama tayo sa pagtatamo ng kaligtasan. Salamat po ng marami, kami po'y nag-aanyaya. Samahan niyo po kami sa pananalangin. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat may pagkakataon po para aming malaman ang iyong mga kalooban. Amen. Sana po'y magaan itong natatanggap ng aming mga tagapakinig at taga-subaybay. Mapag-ingat po sila sa mga bulaang tagapangaral. Amen. At masunod nila kung ano po ang iyong kagustuhan para magsama-sama po kami sa pagmamana po ng kaligtasan. Amen.
Makasama din po namin sila sa loob ng iglesia sa marapat po na paglilingkod po sa iyo. Amen. Ama, pakibasbasan po lahat ng aming taga-subaybay. Opo. Pakibasbasan din po ang kabuuan na iglesia at ang pamamahala na inilagay mo po rito. Amen. Magalang po na pakiusap namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Naway nakatulong kami sa inyong patuloy na pagsusuri. Naway nasukat ninyo kung ang inyong pinaniniwalaan ay ayon ba sa Biblia o kuro-kuro lang ng tao. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa palatuntunan ito. Sumaatin nawang lagi ang pagpapala ng Panginoong Diyos.